What's up, what's up? Good morning, Idol yan. The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Ayan. Yan ang kotse ni Brad Jeff nung bata pa siya. Kasi anak ito ng asindero, di ba? So, macho machine ang kanyang kotse. Brad, good morning. Yes, Brad, sa dami ng mga lupain ng lolo ko, yes, tama ka. Wow. Mga ilan yan, Pastor? Yung sa paso, tatlo. Oo, ito mga tito jokes nitong dalawang to talaga eh. Oy, tawa naman kasi kayo dyan. Life is short, ha? O, di ba? Dapat happy. Ang kotse niya, macho machine. Oh, ano ba yung macho machine? Mai-google ko nga yan mamaya. Oo. Tsaka Celeste ang kotse nito. Yako, Celeste. Oo, nako talagang. Para Ayan. singer yun, ah. Oo, kunwari pa to si Pastor. O, Okay. kunwari, hindi ka edad. O, Explain, ito na. what is macho machine? Ano nga yung macho machine, Pastor? Ikaw na mag-explain. Ano itsura nun? Parang di ko pa inabot yun, Ted, eh. Baka naman medyo sa tatay ko na yun. Ano yun? Yung macho machine, yung Toyota na two-door. Oo, na, di ba kung meron Toyota Corolla na kumbaga, two-door, yung mas malaki nun. Oo, macho machine Toyota yun. Yung Celeste, ito naman yung two-door ng Mitsubishi. Two-door. Mitsubishi. Yes. Parang mga sports car. Ganun Kasi ang two-door datingan. lang eh. Oo. Eh, kapag ganun dating mo dati, ang ganun dinadala mo, syempre, medyo nakakataas ka sa lipunan. Kumbaga. Ha? Naalala ko na, Ted. I-Google mo. Yung ginagamit ng kasambahay namin. Oo, pag namamalengke. Oo nga, ano? Oo. Ay, box type car. Hindi box type yan. Box type, Lancer yun. Eh ito, ano Lancer yan? yun, Hindi tsaka yan yun. Hindi ito. Yung pula. Oo. Yung macho machine, two-door lang yun. Oo. Na, sporty Yes. dating. Oo. Anyway, Ibig sige. sabihin siya, bawal chaperon, pang syota lang. Oo, bawal may kasama, bawal third wheel. Yes, oo. Oo. Anyway. Ted, ano? Oh, ha? Hindi. Balik tanaw na wala naman akong kayo, ha? macho lang ako, walang machine. Correct. Kasi nga Nung panahon na yun. Yun ang kinukwento ni Okay. Manong Ted kanina. Pero ito, Pastor, ready Oo nga na. pala, ano ngayon? Oh, ating anong say mo, Brad? Meron tayong sulat pala ngayon. Meron tayong letter sender mula sa isang government employee po dyan sa Binyan, Laguna. Basahin ko na mga kapatid, ano? Sabi Okay. dito, magandang Si araw, Valerie pala ay nakikinig ngayon sa atin. Oy, good morning, Valerie. Yun daw nanligaw sa kanya nung Nakamacho una. machine. Celeste. Ayun, Celeste. So, Valerie, nahuli tuloy namin ang edad mo. Miss Val, good morning po. O, ito, Tsaka Datsun. ano naman yun? Ha? Datsun din. Na, Parang ano, na kotse. ano yung Parang Datsun? parang aso, Hindi. ano? Parang aso. Oh, ito. Oo, Ito na Datsun. tayo. Okay. Mga kapatid, Sige. mamaya ang Okay. balik tanaw natin ulit dahil nandito na po ang sulat ng ating kapatid mula po sa Binyan, Laguna. Sabi niya dito, magandang araw, Pastor Jeff. Ako po ay isang government employee mula sa Binyan, Laguna. Requesting to be anonymous po. Pastor, kung mababasa mo ito, humihiling sana ako na maisama po ninyo sa inyong mga panalangin. Hindi ko na kasi alam kung hanggang saan ko po kakayanin ang mga pagsubok sa aking buhay. Bukod po sa ako'y nagtatrabaho, nag-aaral din po ako ng masteral degree. Alam ko mahirap, pero sinusubukan ko pa rin po at sa awa naman ng Diyos ay 1 taon na lang ang aking kailangang bunuin. Pero aaminin ko, Pastor, may mga pagkakataon na sumusuko na ang aking katawan at kaisipan sa pagod. Bukod sa physical stress, may kaakibat din na emotional at mental stress ang pagtatrabaho sa gobyerno. Pakiramdam ko po ay parang walang pakialam ang ahensya sa aming mga ordinaryong manggagawa lang. Ako rin ay kasalukuyang dumaranas ngayon ng depression at anxiety. Pero pilit po ako minumulto ng aking nakaraan. Naiinggit ako sa mga kaibigan ko dahil kaya nilang harapin ang mga hamon ng buhay ng may katatagan. Hindi tulad ko, madaling panghinaan ng loob. Naiinggit po ako sa mga kaibigan ko at parang naiisip ko, parang hindi na ako karapat-dapat sa circle nila. Natatakot at kinakabahan ako habang kaharap sila. Natatakot ako na baka isang araw, hindi na lang nila ako imikin o kausapin man lang. Pastor, lahat ng to naglalaro sa aking isip. Pagod na po ako. Gusto ko nang mawala. Kung mababasa niyo po to, sana maisama niyo po ako sa inyong mga panalangin. Salamat and God bless.
Yan po ang liham nito pong government employee, pastor, na dumadaan po sa matinding pagsubok Yes. ngayon. Di na lang physical pagod, yung tinatawag nating emotional and mental pagod. Ayaw na niya, pastor. Anong say mo, Brad? Well, alam mo, Chang, maganda rito sa ating letter sender. Isa siyang taong may pangarap. Ayan, di ba? Nagtatrabaho, at the same time, tinataguyod yung master's degree niya. So, naiintindihan din naman namin yung bigat ng pinagdadaanan mo kasi, di ba, sino ba ayaw ma-out of place o ma-outcast yung dating ni Kuya, no? Unang kong sabihin sa'yo, Kuya, you are not alone, okay? Gusto lang namin assure sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Hindi yan tipong sa ilang bilyong tao sa planeta, nag-iisa ka lang na may ganyan. Marami rin namang may pinagdadaan ng ganyan at kaya ko sinabi yon hindi para maliitin pinagdadaanan mo. Ibig sabihin, nakita ko na yan sa mga taong na-counsel ko through the years at marami rin sa kanila napagtagumpayan ito. So, Kuya, hindi pa tapos ang laban. Naiintindihan din ni Lord yung pinagdadaanan mo at hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan ang pangako niya sa verse sa Hebrew. Minsan kapag sobrang bigat ng pakiramdam natin, parang ang layo, di ba? Parang kahit nagdadasal ka, nakikinig ba talaga siya? So gusto kong sabihin sa iyo, wag mong labanan yung battle na to alone. Mag-reach out ka. Ang unang hakbang sa pagharap sa pinagdadaanan mo, whether anxiety ba yan or depression, kasi hindi naman po ako doktor para i-assess ka, no? So maganda rin magpatingin ka sa mga espesyalista. Una, maghanap ka ng support system siguro, mga kaibigan, pamilya, church community, yan, malaking tulong yan. Okay? Makipag-usap ka sa isang counselor, o kaya kung may pastor ka or pari, siguro kung ano man ang relihiyon mo, yung may spiritual advice na mabibigay sa'yo. Tandaan mo, hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Ito ay tanda lamang ng una, tapang at humility na nangangailangan ako ng tulong. At tandaan din natin, yung worth mo, yung kahalagahan mo bilang isang nilalang, ay hindi nakabase sa opinion ng iba. Kung napipil mo, may mga sinasabi mga kasamahan mo, at ang worth mo rin ay hindi rin naman base sa magiging accomplishment mo. Baka masyado kang driven na sa mga, pag ako nag-masters, nakagraduate, tingnan natin. Mali rin naman yon. So hindi po nakasalalay sa iyong ma-accomplish sa buhay o sa iyong sa opinion ng iba, ang iyong pagkatao. Mahal ka ng Diyos. Pinadala nga niya anak niya para mamatay para sa iyo. Ganun ka kahalaga. So, naiintindihan ko yung pakiramdam mo na parang hindi ka belong sa circle ng mga kaibigan mo. Pero tandaan mo, kaya rin nandyan sila through the years. Kasi mahal ka niya, mahal ka nila, regardless kung ano ka, kung hindi ka pa nakatapos o whatever, kahit makapagtapos ka. At sa kung pinanghihinaan ka ngayon, meron akong verse sa'yo. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay lubos na nahahayag sa kahinaan. Sabi ni Jesus, my grace is sufficient for you. Sabi, it's made perfect in your weakness. Kaya pag tinignan mo to, may purpose pa ang planos ang Diyos sa'yo. May plano pa siya. Ang buhay mo'y mahalaga. Minsan kapag sobrang bigat ng problema, parang lumiliit yung value mo, at lumalaki yung problema, palakihin natin sa pananaw natin ng Diyos. Hindi aksidente na makapagtatapos ka na ng iyong masters, hindi aksidente na may trabaho ka rin para masustain ka, at hindi rin aksidente na lumapit ka ngayon para humingi ng payo. Practical steps lang bago tayo magtapos. Again, talk to someone. Yan ang gawin mo. Huwag mong solohin to dahil si Taning, yan ang gusto. Divide and conquer. Pag solo ka na, kaya ka na niyang bigyan ng kung ano-anong kasinungalingan. So humanap ka na makakausap. Pangalawa, rest and recharge. Baka kailangan mo rin magpahinga minsan. Sobra kang pagod sa trabaho, sa pag-aaral. Kaya ang pahinga ay napakahalaga. Minsan tanggalin mo lahat ng mga social media mo, matulog ka na 8 oras, pahinga ka, punta ka sa isang lugar na tahimik. And pray and surrender to God everything. Hindi mo kailangan dalhin to ng solo mo. Pagkatiwala mo kay Lord at kapit lang, may gagawin pa sa'yo ang Diyos. So gusto ko lang, pagdasal ka ngayon, hindi pa tapos ang kwento mo. Ang pakiramdam ng depression at anxiety ay parang isang madilim na ulap, pero hindi ibig sabihin yan, wala nang araw na sisikat. Kung pakiramdam mo hindi mo na talaga kaya, humingi ka ng tulong sa mga tao na sa paligid mo at most especially sa Diyos. Ito, pagdadasal kita ngayon. Lord, maraming salamat sa aming letter sender. Bagamat mabigat ang kanyang dinadala, Lord, ikaw naman ay Diyos na magbibigay sa kanya ng lakas at grasya.
Kaya sabi mo nga sa verse na binasa namin sa 2 Korinto 12:9, ang iyong biyaya ay sapat na para sa kanya sapagkat ang kapangyarihan mo ay lubos na nahahayag sa kanyang kahinaan. So Panginoon, palakasin mo siya. Bigyan mo siya ngayon ng pagkakataon na tumawag sa iyo, lumapit sa iyo, at masumpungan niya ang grasya at awa mo. So Lord, sa mga tao nasa paligid niya, na mga kaibigan niya, patuloy silang magbigay ng suporta para sa tao na to. At sa mga taong mga negatron, mga negative na tao, layuan na niya at wag nang munang isama sa kanyang sirkulasyon dahil makakabigat lamang ang mga ito. Salamat sa wisdom na ibibigay mo sa kanya. 10 ng mga taong nakikinig ngayon na may mga pinagdadaan ng depression at anxiety, nawa Panginoon tumakbo sa iyo ang aming peace, ang aming joy. In Jesus' name, Amen. Amen. And we pray once again para kay Brad Jeff sa kanyang ginagawang pagbibision araw-araw. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad. Keep him safe, healthy, and protected. Mahal na Panginoon, muli po, salamat sa araw na ito, sa aming pakikinig, sa napakagandang aral at gabay ngayong araw na ito ng Martes sa aming pong The Daily Bread. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat na marami. Brad, yung ating letter sender, idinaan daw sa messenger, ang sabi ni Seth. So, ang iyong lamang imbitasyon, Brad, kung paano makakarating sa atin ang mga liham ng gusto hong humingi din po ng gabay o kaya po naman inspirasyon. Tsaka hindi lang po malungkot na kwento, ha? Ang aming hinahanap o problema. Baka naman po may mga happy stories po kayo tungkol din po sa nangyayari sa inyong buhay at sa inyong pong pagtitibay ng inyong pananampalataya. Go, Brad. Oo nga, para naman yung tono ni Cha ay masaya naman at hindi. Hindi. Tama. Kasi ang tono Gusto nito, ko lalo silang ka madidepress eh. Siyempre, alam mo na, idol ko si Ma'am Charo. Dinadama ko talaga Damang-dama yung ko, Ted. sulat. Damang-dama ko. Parang Thank you. ang galing talaga ni Oo, Chacha. oo. Yung tinatawag na vicarious ang experience. Kaya malalim yun. Cha. Vicarious? Hanapin mo Ba? na lang sa Google. Vicarious? Oh, parang Ano varicose spelling vein, yan? parang varicose vein Yun ang ang dating. naiintindihan ko eh. Parang varicose vein. Varicose? Parang anyway, Tama yung sinabi mo, baby. Baka naman may masasayo kayong kwento dyan. Testimony. Inspirational din po na pwede nating i-share sa mga nakikinig sa atin ngayon. pero doon sa ating letter sender po naman, yung binabanggit ni Brad, talk to a friend, ha? Yeah. Hanap ka ng friend mo na kapag kasama mo siya, hindi na pinag-uusapan pa yung problema. 'Di ba? Yung iba naman. Tatawa ka lang ng tatawa magkasama mo. Oo. Sige. So, Brad. Sige, Brad. Yun nga po, yung mga testimony. Si Pastor Lauro Bong Kawilen ng Natividad Christian Peace Church sa Pangasinan. Ayan, Pastor, padala niyo yung mga testimony ng mga miyembro niyo, lalo na tumanugang mo si Cathy Kawile. I'm sure may mga miyembro kayo may magandang testimony. Padala niyo rin po para ma-encourage naman yung iba kung ano yung tama niyong ginawa. Suportahan natin ng Bible verse and then patuloy pa nating bigyan ng linaw kung ano man testimony meron po kayo. At gusto ko lang po sabihin sa Pastor Jeff.ph po na Facebook. Mag-subscribe po kayo. Tapos mag-message lang po kayo dahil nare-receive ko po yan araw-araw, yung po mga mensahe nyo. At kung email, meron din nagpadala sa email sa akin, pastorjeff.ph@gmail. So ganoon lang po kadali, pastorjeff.ph@gmail.com kung gusto nyo pong email para anin ang inyong message. Uy, Brad, Brad, meron kang kababayan sa Kabanatuan na naging winner natin sa ating What's on Your Mind. Binabati ka. Nakapagbibigay ka ng inspirasyon sa kanila. Anong pangalan nila, Big Boy? Yung magnanay na natulungan nga kahapon, nakapanayam natin, nadagdagan ng 10,000 yung pambili po ng gamot ni nanay. Oo. At CG. araw-araw nga, Okay. tuwan-tuwa sa iyo si nanay kasi nga daw, ikaw ang kanya pinaghuhugutan din ng inspirasyon ang iyong mga pangaral na ito. Ano pangalan nila? Taga Kabanatuan sila, Nueva Ecija. Ito. Wow. Yung kahapon na atin Si nakapanayam. Gina Blasabas. Yan. Hindi, kahapon yan. Pero kahapon din nakapanayam natin kasi nga nadagdagan ng 10,000. Yung ating winner kahapon, doon taga Si Maasin, Southern Janiel Leyte. Mbien. Yan. Ng Kabanatuan. Si Janiel. Talking about Kabanatuan, yung aking pinsan, si Agape Tolentino, happy birthday. Yan. Happy Mga birthday. kababayan ko dyan. Yan. Sige. So Brad, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad, Ted, at Cha. Again, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Elisco Pides.